So yan, magandang araw sa ating lahat, Nandito ulit si Junjay Channel, upang i-invite kayo na panuorin itong video na ito kasi napakaganda nito, mga kaibigan. At itong ating aspirant candidate na si BBM ay binanggit niya dito ang Philippine Eagles dito sa kanyang talumpati na ginawa niya, So, bago natin ito umpisahan, bago natin ito panuorin ay shout out muna dun sa lahat ng members ng Philippine Eagle, At napakaganda ng ibinigay niyang halimbawa, na para bang inihahalin tulad niya ang mangyayari sa Pilipinas kapag siya ang naging presidente. Sama-sama magkaisa ang lahat kagaya ng Philippine Eagle. Kaya mga kababayan, panoorin natin ito pagkatapos ng maiksing intro natin. Medyo mahaba nga lang ang bidyong ito. Pagpasensyahan natin at marami tayong mapupulot na aral dito. Maraming salamat po! Hindi tayo pugo umaya. Tayo ay Eagles. Kaya ibinibigay ko sa inyo ngayon, ang taong ito, nakilala ko noong pa, kilala ng aking kabiyak. Pamilya sila at pamilya rin natin. Kaya ang inyong kapwa, kapatid sa Eagles, siya ay membro din ng Eagles. Walang iba kundi ang ating magiging Pangulo, Bongbong Marcos. Maraming salamat sa ating buti si Majority Floor Leader ng House of Representatives, si Congressman Martin Romualdez, at ang kabiyak ng ating gobernador na Congressman ay nagtrabaho po sa administrasyon ng ating ama. Kaya po ay matagal ko nang nakita, ngunit hindi ko po akalain na nung bata kami na magiging ganito ka-involved sa politika si Gina. At siguro, kasi naman yung pagsasama namin, mga bata pa lang, naglalaro-laro lang kami. Hindi siguro namin akalain sa isa't isa na aabot kami sa ganito ay kung nagkakandidato bilang Pangulo. Siya naman ay nagsisilbi at magsisilbi bilang Congresswoman at kahit na hindi pa siya nahalal na Congresswoman ay sana ay marami nang ginagawa at tinutulungan ang ating gobernador sa kanyang mga ginagawa dito sa probinsya. Vice Governor Mark, who has been with us all day. Sinamahan kami sa lahat ng pag-isip namin. At yung narinig niyo po, yung aming kandidato na bilang senador, ang nakita niyo na po siya bilang spokesman ng Pangulong Duterte at yung nakita niyo na po ang kanyang serbisyo sa taong bayan sa pamamagitan ng lahat ng kanyang ginagawa. Alam niyo po yung mga nakikita natin sa publiko na siya ay naging spokesman, hindi lang po ganun ang trabaho niya. Marami po siyang ginagawa na hindi po nalalaman ng karamihan na tao at talagang iba po ang magserbisyo ang ating kandidato para sa senador, ang papasok na senador, Attorney Harry Roque. At syempre, higit sa lahat, ang aking naging partner, ang aking naging running mate, at ito po ay isang karangalan para sa akin dahil nga ito po ay sa aking tulong ang aming pagsanib puwersa, Mayor Inday Sara. Ako'y natutuwa na nabigyan niyo kami ng pagkakataon na kausap ang Philippine Eagles. The Eagles Club is happy to address the Philippine Eagles, of which I am a kuya also. Dahil
very proud ako sa organization natin. At ang the Eagles is the fastest growing civic organization in the Philippines for the last 3 years. At kahit saan ako pumunta, may bago na tinatayo at mayroong mga swearing in ng mga opisyal. At nakikita natin na tanggap ang Eagles ng taong bayan. At ang dahilan dyan ay dahil sa serbisyo, yung ipinakita ninyong video kanina. At nakita natin, yan din ang ginagawa at ginagawa ng mga ibang Eagles Club sa buong Pilipinas. Kaya mahal ang Eagles Club ng mga tao. Dahil pagka may pangangailangan, pagka may gulo, pagka may disaster, may bagyo, may lindol, kung ano man, nauuna lagi ang Eagles at mabilis ang mga pag-response. Unang-una, napakarami na natin. Kaya pagka nagtutulungan tayo, marami tayong nagagawa para sa ating mga kababayan. At kaya yung Eagles, pwede natin gawing halimbawa doon sa aming pagsanib puwersa ni Inday Sara. Alam niyo po, lagi ko nga sinasabi, ako na yata ang pinakamapalad na presidential candidate dahil ay nagsanib puwersa nga kami ni Inday Sara. Dahil siya na nga ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamabait, pinakamatapang, at pinakamay panindigan sa lahat ng nakita nating mga vice presidential candidate. Kaya sinasabi ko lagi, ako ay napakapalad. Hindi lamang dahil sa galing niya. At yung galing niya ay isasama sa ating mga ginagawa. Yung tinatawag na Tatak Duterte, Trabahong Duterte, dadalhin niya sa pamahalaan sa national government. Ngunit hindi lang yun ang aking naging swerte. Ay ako'y mapalad din dahil kami nagkasundo ni Inday Sara tungkol sa mga pangangailangan ng ating bansa dito sa gitna ng krisis ng pandemya, sa gitna ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. At ito kaya naman sinasabi ko yung Eagles ay maaaring gawing halimbawa dahil yan ang nakikita natin. Dahil ang Eagles ay nagsasanib puwersa, yung iba't ibang mga kung saan nanggagaling. At sa pagsanib puwersa na ganyan, sa pagsasama na ganyan, ay maraming nagagawa ang Eagles para tulungan ang ating mga kababayan. Yan po rin ang aming hangarin. Hangarin din po namin na ipagkaisa hindi lamang ang Eagles, hindi lamang dito sa Batangas, kung hindi ang buong Pilipinas. At ang dahilan dyan ay dahil, kagaya ng inyong ipinakita na halimbawa ng Eagles, ay pagka tayo ay nagsasama at nagtutulungan, marami po tayong magagawa. Marami po tayong maitutulong sa bawat isa sa ating mga kababayan. Kaya sana mapalakas pa ang Philippine Eagles sa buong Pilipinas. At sana dumami pa ang mga kuya para makita ng mga ibang Pilipino na ganito ang dapat nating ginagawa. Na imbis na tayo ay nag-aaway, lalo na ngayon sa larangang politika, yan ang nakikita natin. Laging nag-aaway, laging namimintas, laging gumagawa ng kung ano-anong storya para siraan ang kabila, nagbibitaw ng mga maiinit na salita. Wala po namang natutulungan yan. Kayo ba sa Eagles, ganyan kayo nagagawa? Hindi. Kaya marami kayong nagagawa. Kaya yung kaya po sinasabi magandang halimbawa ang Eagles ay dalhin natin itong pag-uunawa ulit ng ating pagkabayanihan, ang ating pagkamabait at mapagmahal sa kapwa Pilipino na ipinapakita ng Philippine Eagles, dapat dalhin natin ito, ibalik natin ito sa larangan ng politika, ibalik natin ito sa buong lipunan. Yan ang aking hangarin. Kaya po kami ni Inday Sara ay tawag unity team, because dahil ang habol po natin, ang aming panindigan, what we have advocated and what we are continuing to fight for is unity, ang pagkakaisa. That unity is what I see as being necessary now
in the time of crisis. Because if we look at the history of the Philippines, there are no disasters, there are no crises that we have faced in our history that we did not overcome, that we overcame only because we united as Filipinos, as one people, as one nation. And that is the key to our success then, that is the key to our success now. And that is why the symbol of Mayor Inday Sara joining our group and joining forces rather with us from one end of the Philippines to the other end of the very important symbol that I hold up as I go around the country together Live po with ito, Ma'am Mayor Lardy. Inday. Ma'am As Lardy, we live go po ito, around, live. we always remind people that this is a symbol of the Filipinos coming together. Let this be the start. This coming together of forces from the north and from the south, let that be a start and let that be an example. The same example that the Eagles are providing for the rest of the country. Let us be part of that. Let us all be part of that coming together of Filipinos. So that once again, we can face the crisis that we have now, the pandemic. We will be able to weather the storms of the rough economic seas that are coming and that we have been suffering through almost 2 years now. And that is what we have dreamed of, that we finally get past this pandemic. And finally, we can start to rebuild our economy. And so that people can go back to work, people will have money in their pockets again, and they can support their families, they can feed their families, they can send their children to school. And maybe, if we succeed, and if we work together, and we sacrifice, and we work together, we work hard together, then maybe we will be able to see the fruits of that unity. Then the fruits of that unity will be a better life for Filipinos. And perhaps beyond that even, a glimmer of hope, a light at the end of the tunnel for the future of the Philippines and of our countrymen. Yan ang ating pinaglalaban. And as Inday Sara and I have been going around and begun this campaign, that is what the beginning of this movement is going to be. Let us remember today that we have spoken about this today. And let this be the beginning of that coming together. Again, the Eagles is a very good organization to make that case for unity, because you practice it yourself in every single day of your lives. You practice it when you are helping Filipinos. You practice it when you look out for your fellow countrymen. And that is what we want to bring not only to the political arena, but also to our countrymen and for the rest of our society. So let us continue this. Let us continue what we have started here. And we will succeed. When I talk about success, I do not talk merely about success in the elections of 2022. I talk about the success of unifying our country, bringing the Philippines to a better place, to its proper place in the community of nations. At maaari nating ipagmalaki muli maaari nating ipag-isigaw muli sa buong mundo. Ako'y Pilipino, taas loob kahit kanino. Yan po mga kababayan mo. Live na live po ito. Live na live po ito yan po ngayon. ang ating paglalaban. Let us bring this unity to reality. And in that way, maaasahan nyo po, makikita po natin, sama-sama po tayo pabangon muli. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. Susunod ang Pangulo ng Pilipinas, Bongo Marcos! Abis pong inaaliyahan ng lahat po ng ating mga kababayan, patangginig, you may please come forward para sa photo ops po natin together with our guest of honor. Dito na po tayo sa first row. Okay, so please, dito na po tayo lahat. Kasama po ang ating